Hello guys, good morning. So for today's video, ito ay ganap kahapon ng umaga. So alas 5 nga ng umaga ako nag-alarm dahil wala namang pasok ang mga bata. At dahil wala nga silang pasok, kaya hindi ako magluluto ng pang-almusal ngayon. So nagpainit lang din ako ng tubig dahil kailangan ko nga uminom niyan tuwing umaga bago ako mag-toothbrush at saka maghilamos. At ayun na nga, nag-ayos na nga din ako ng aking sarili. Nag-toothbrush at naghilamos lang ako dyan. Tapos nag-sunscreen at saka nagpulbo at naglagay ng kaunting lipstick para naman magmukha tayong fresh kahit hindi pa tayo naliligo. At pagkababa ko nga dyan guys ay nagulat ako. So si Bunso pala ay gising na. Tingnan nyo naman kung kailan walang pasok, maaga siya nagising. Tapos pag may pasok naman, ang hirap-hirap niyang gisingin. So sabi ko nga sa kanya ay matulog na lang ulit, maaga pa. At ako'y lalabas na para mag-display. Wala siyang kasama sa baba. So ayun, pagkasabi ko nga sa kanya at nagpaalam na ako, lumabas na rin ako at numiretso nga ako ay mamakinuha ko itong susi ng tindahan. So ayun nga guys, kapag walang pasok, ganun pa rin naman ang routine ko. Nabawas nga lang dun ng pagluluto ng almusal at pag-intindi sa bata. So pagkabukas ko nga as usual, ganun pa rin, ilalabas lahat ng mga paninda na natitira. So, isa na nga rin ito sa mga exercise ko sa umaga guys dahil pag nagdi-display nga ako, pinagpapawisan na rin dyan ako. At ito nga, fast forward, natapos na nga ako mag-display ng mga oras na yan. So, ayan lang ang aming paninda ngayon. Hindi na ganun kadami dahil wala rin gulay at saka kulang na rin yung prutas na ang paninda dahil nga hindi na season ng ibang prutas. At ayun, coffee time na dahil tapos na nga ako mag-display ng mga oras na yan dahil alam niyo naman, kulang ang morning kapag walang coffee. So, maya-maya nga yan ay umuwi nga muna ako at ito nga si Dayan ay nagliligalig na at nagugutom na daw. So, ipagluto ko nga daw siya nitong pancake. Kaya ayan, ipagluluto ko nga siya dyan ng kanyang pang-almusal na pancake para nga mawala ang kanyang digalig. So nung nakarang araw pa rin niya ito nire-request na lutuin ko guys. Kaya ayan, matutupad na for today's video. Pagkatapos ko namang magluto dyan ng kanyang pang-almusal ay lumabas nga ulit ako at bumili nga ako na itong niyog dahil magagata nga ako. Tapos bumili na rin ako ng isang tali na sitaw, pandadagdag ko nga dun sa aking lulutuing ginataan. Tapos itong 2 perasong siling green. Ang mahal na guys, dati piso lang to, ngayon dalawang peraso 5 piso. Ay naku, ang hirap talaga mag voice over, nakakabulol minsan guys. At ayan, pagkatapos ko nga bumili ng sitaw at saka siling green ay dumaan nga muna ako dito sa tindahan, kinuha ko itong kalabasa dahil magagata nga ako ng gulay. At pagkatapos ko nga kumuha ng kalabasa at mga pangrekado sa tindahan ay umuwi na nga rin ako agad. So ayun, nandiyan na nga ako sa bahay ng mga oras na yan. Pagkatapos nga akin nga itong nilinisan, bumili din nga pala ako ng liig ng manok at aking ipa-fried chicken. So nag-crave nga lang ako sa fried chicken na liig ng manok, kaya ayan, itatry natin. Imamarinate ko nga lang siya dyan ng ilang oras bago ko siya iprito para malasa na siya sa loob. At pagka-marinate ko nga nung manok ay inasikaso ko nga rin itong ibang gulay. Ginayat-gayat ko na muna dyan yung sitaw. Tapos yung okra may nakuha na naman ako dun sa aking tanim kaya isinama ko na para hindi naman siya masayang. Tapos ayan, ginayat ko na nga rin yung kalabasa. Tapos nagayat na rin ako ng pangrekado na bawang sibuyas at saka yung bell pepper. Pagkatapos nga, piniga ko nga muna itong niyog na aking binili. Naglagay ako ng isang tasang maligamgam na tubig para nga mas kumatas siya at maging pure yung kakanggata na lalabas sa kanya. So, mas masarap talaga guys pag niyog ang ginamit sa ginataan. So, minsan pag tinatamad nga ako, ay yung kokumama lang ang aking binibili. So, dahil nga sinisipag-sipag ako ngayon at gusto ko mas masarap, kaya ayan, bumili na lang ako ng niyog. At ayan, ready na nga lahat ng aking lulutuin. Kaya nagprito na nga ako nitong daing na aking ipang sasahog sa aking ginataang gulay. At nung naprito na nga dyan, ay inumpisan ko na nga magluto nitong aking recipe na ginataang gulay. So ayan, napakadali lang din lutuin yan guys. At napakasarap niyan pag naluto, lalong-lalo na kapag gata ng niyog ang ginamit. At ayun nga, nung maluto ko na nga yung gulay, ay niluto ko na nga rin itong fried chicken na lieg ng manok. O diba? Chicken na manok pa. So medyo maaga nga ako natapos yan magluto guys. Tapos maya-maya nga nung maluto na ay humingi na nga ng pagkain sa akin si Dayan. Sabi niya nagugutom na. Kaya sabi ko, sige mauna ka na kumain. Hihintayin ko pa si Tito. At ayan, kumakain na nga siya ng mga oras na yan. At ako naman ay umakyat nga muna ako sa taas. At ako'y nag-edit ng aking mga video. At bigla na nga dumating ito si Sir. Kaya itinigil ko na nga muna yung aking ginagawa, tapos bumaba na rin kami kaagad. Tapos ayan, naghanda na nga kami ng aming mga kakainin. So kaming dalawa na lang ulit ang kakain ngayon guys. Kasi si Dayan kumain na, tapos si Ate Kate ay may pinuntahan. Kaya ayan, for dalapang nga kami dyan. Ayan, dami ko din nakain dyan guys kasi ang sarap ng ginataan. At ayan, as usual, for dalapang na ang mga person. So that's it for today's video. Wait for part 2. Paalam!